Kay Mabsat, nandito tayo kay Attorney Enzo Recto. Arestado na si Chavit, binaklas ng tolda gamit ang rally ng mga DDS dahil sa threat. Nako po, o sige. Yung kay Chavit lang kukunin natin, mahaba to eh. Pasok, Attorney. Fast forward natin ng konti. Bunyog, mga kababayan, welcome po sa isa na namang episode ng atin pong Kape at Kwentuhan. Mga kabunyog, habang tayo po ay nagkakape, pagkwentuhan natin itong napili kong topic ngayon. Arestado si Chavit Singson. Actually, mabilis na kumalat ito kanina sa social media. Talagang halos grabe ang nagsishare. Grabe ang nagsishare nitong balitang ito, mga kabunyog. Marami ring nagme-message sa akin, Attorney, anong kaso ba niyan? Anong kaso ba ni Chavit? Available ba yan? Mga kabunyog, actually, cyber libel ang kaso. Arestado si Chavit ngayon lang, 1:10 ng hapon. Ngayon lang na hapon, June 11. Inaresto siya ng mga elemento ng Quezon City Police. Ngayon, pagka-aresto sa kanya, kinunan siya ng mugshot. Kaya yung nakikita niyong picture niya na yan po, may picture naman sa baba, Singson Luis Chavit. Sa tingnan niyo sa baba ang date, June 11, 2026. So ngayon po yan, mga 1:10 ng hapon, inaresto si Chavit Singson dito sa Quezon City. Sa Quezon City. Quezon City Police ang nagpatupad ng arrest warrant laban sa kanya. Ano ang kaso ni Chavit Singson? Cyber libel. Cyber libel, mga kabunyog. Kaya lang, walang masyadong detalye kung bakit cyber libel ang kaso niya. Ang ibig sabihin niyan, mayroon siyang pinagsalitaan, mayroon siyang sinabi na nakasira sa reputasyon ng isang tao gamit ang social media. Pwedeng in-interview siya ng mga vloggers na naman, or nag-press con siya, tinover ng mga media, tapos kumalat sa social media, kaya pumasok sa kasong cyber libel. Hindi natin alam kung sino ang complainant. Hindi masyadong dinitalye. Pero available naman po ang cyber libel. Nakapagpiyansa pa si Chavit, 60,000. 90. Pero ang maganda naman dito, mga kabunyog, mga kababayan, ibig sabihin, talagang itong mga pro Duterte na ito, na mga personahe. Kasi kung makapagsalita ang mga ito, grabe. Sobra ang paninira ng mga taong ito. Wagas talaga, Tony. Wagas. Kaya actually, sunod-sunod ang kasong cyber libel. Si Eric Celes, cyber libel. Si Jason Sa, cyber libel. Si Argota. Yung mga malita boys. Cyber libel din yon. Bakit cyber libel ang mga kaso nila? Sabihin ba naman nila na si Laila de Lima ay tumanggap ng mali-malitang pera? Kinalaunan sinabi nila hindi naman maleta. Paper bag daw. Ganun pa man, paninira yon sa reputasyon ni Senadora Laila. Kaya kinasuhan sila ng cyber libel. Aside pa sa perjury. Kaya ganun din si dating Senador Sani Trillanes, kinasuhan lang din yung mga malita boys ng cyber libel. Kasi kung ano-anong paninira nila kay dating Senador Sani. Actually ngayong araw, sunod-sunod, yung mga kongresista, si Benny Abante kahapon, nag-file din ng cyber libel. Si Congresswoman Garin ng Iloilo, nag-file din ng cyber libel. Kaya si Adjong, si Congressman Adjong, nag-file din ng cyber libel. So itong mga halos lahat ng mga kagrupo ng Duterte nambak ang kasong cyber libel. Bakit cyber libel ang naging kaso nila? Grabe yung pagkakalat nila ng mga fake news at disinformation. Talagang grabe. Kaya yung mga nagiging subject nila ng kanilang mga paninira, yun, kinakasuhan sila ng cyber libel. So itong si Chavit, ang kaso niya rin, cyber libel. Hindi lang natin alam sino ang complainant. Hindi dinitalye ng mga pulis ng mga autoridad. Basta may warrant of arrest siya, cyber libel, pinatupad ng Quezon City Police. Inaresto siya, 1:10 ng hapon ngayon, pero dahil available, nakapagpiyansa. Nakapagpiyansa si Chavit Singson. Kaya lang, ang dito, mga kabunyog, ang pinapakita kasi dito, gustong turuan kasi ng leksyon itong mga DDS kasi masyado na Masyado na si Eric Celes, Jason Sa, yung si Lorraine Badoy, grabe kung makapagkalat ng mga disinformasyon, grabe. Pati si Maligod.
Pati si pati yung mga Malita Boys. Grabe. Grabe yung mga paninira nila. Kaya kinasuhan sila, tambak ang kaso nila ng cyber libel. Left and right Iba na pa kaso. yung inciting to sedition. Ang inciting to sedition kasi yung nananawagan ka ng pag-aaklas. Actually, itong si Chavit, may kaso rin ito ng inciting to sedition. Pati plunder. May kaso rin ng inciting to sedition yan. Aside pa dyan, may kaso rin yan na plunder. Sabi ko. May kaso siyang plunder. Tambak. May kaso pa siyang graft. May Graft. kasong graft. Kaya tambak na ang kaso ni Chavit Singson eh. Pero nauna itong kasong cyber libel kasi siyempre madali-daling i-resolve yan. Ang kaso niya ng plunder, paano siya nagkaroon ng kasong plunder? Yung mayroon tayong batas, siyempre ang pangunahing produkto ng Ilocos ay tabako. Ay matagal na governor yan, congressman yan si Chavit Singson sa Ilocos Sur. Pag sinabi mong Ilocos Norte, Marcos yan. Pero pag sinabi mong Singson, Ilocos Sur yan. Ilocos Sur, Trisologo, Singson, Ilocos Sur yan. O ngayon, yung pangunahing produkto ng Ilocos ay tabako. O ngayon, mayroon tayong batas na mayroong sineset aside na pondo para sa tobacco industry, para ma-develop ang tobacco industry. Ang ginawa nila Chavit, yung kita galing sa tobacco industry, batay sa batas na yon, ginamit nila sa pagpapatayo ng Coliseum. Chavit Singson Coliseum yata yung pangalan doon. Nakasuhan siya doon ng plunder. Kaya maliban diyan, may kaso pa yan nung yung lupa, sarili niya yatang lupa yun, binili ng yung munisipyo. Tama. Overpriced. Overpriced. Dito ka na sa Buenas. Secure. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutang mag-like and subscribe mga absat. Like po tayo. Maraming salamat. Binili ng bayan ng local government. Narbakan yata yung bayan eh. Binili nila ang mahal ng bili, overpriced. Tama. Kaya tagtad ang kaso na nito ni Chavit. Pero sana yung plunder yung doon. Ang bilisan na ng ombudsman kasi may kaso siyang plunder. May kasong graft, may kasong inciting to sedition. Ito ngayon, itong naaresto siya ngayon ay sa kasong cyber libel. Wala pa pong masyadong detalye, hayaan nyo, hindi pa kasi nilalabas ng PNP sino ang complainant diyan sa cyber libel na yan at anong sinabi niya o anong ginawa niya kaya siya nakasuhan ng cyber libel. Wala pa pong masyadong detalye. Okay? So yan mga kabunyog, mga kababayan. Ano ito? So ngayon, ang isa pang pangyayari ngayon mga kabunyog, yung website ng Senado ay nahack. Inatake ng hacker ang website ng Senado ng Pilipinas. Yan, matindi yan. Talagang mukhang mukhang coordinated ang mga attacking ito. Okay na tayo dyan. Nasa na tayo yung nahack yung kano. Punta naman natin si Attorney Kapunan mga absat. Mukhang mayroong sasabihin si Attorney Kapunan kasi pinakilala na siya ni Attorney Luis to kanina eh. Nagkaroon sila ng press con yung mga private prosecutor. Ngayon, puntahan natin na interview si Attorney Kapunan mga absat. Again, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Kauntahan muna tayo.